So today, ito yung lecture natin for today, inheritance and interface. So yung mga scope nito is all about kung ano yung inheritance, then kung ano yung under sa kanya, like yung superclass, yung subclass, yung mga protected members, constructors, then sa subclass natin, even yung abstract classes and methods, pati yung mga final methods and final classes natin. So, in terms naman kay interface, dito i-explain natin and i-define natin kung ano si interface, ano yung mga ini-implement ni interface, kung ano yung difference between classes and interfaces, and pati na rin yung pag-extend natin dun sa interfaces. Dito, papasok din yung object cloning, yung inner classes, and yung array list and strings natin. So, start tayo sa inheritance. So, sa inheritance, this is defined as the procedure or yung mechanism of pag-a-acquire natin ng mga lahat ng properties and behavior ng one class papunta sa another. So, meaning, nakukuha niya lahat ng properties and behavior ng isang class, then pwede niyang i-transfer or i-inherit to another. So, dito, meron tayong tinatawag na parent-child relationship. So, or yung ISA relationship natin. So, ito yung mga uses ng inheritance. Una is para sa method overriding, and pangalawa is yung for code reusability. So, dito sa Java, meron tayong iba-ibang klase or iba't ibang type ng inheritance natin. So, andito yung single, yung multi-level, and yung hierarchical inheritance. Meron din tayong multiple and hybrid inheritance na para lang sa mga supported interface natin. So, ito yung visual representation ni single inheritance. Mapapansin natin, class A to class B. So, yung parent class dito is si class A, then mag-e-extend siya kay class B. Sa multi-level of inheritance, yung visual representation niya naman is class A, class B, class C. So, una is yung class A, then i-extend siya sa class B, then si class B i-extend naman kay class C. So, ito yung itsura ni multi-level inheritance. So, paano naman kapag hierarchical inheritance? So, dito papasok na yung hierarchy. So, si parent class is yung class A, then yung public class B natin, then si public C kay nag-extend siya from class A din. So kung mapapansin natin, pantay si class B and class C, and both sila is ini-inherit si class A. Pag multiple inheritance naman, ang nangyayari is si class A, then pantay naman sila ni class B kasi multiple inheritance. Then, si class C, pareho niyang ini-inherit si class A and si class B. Baliktad naman siya ng nangyayari sa hierarchical inheritance. Kung si hierarchical inheritance, yung nasa baba ng parent class, parehong ini-inherit si class A. Sa multiple inheritance naman, baliktad. So, yung nasa baba naman, which is si class C, pag multiple inheritance, pareho niya namang ini-inherit si class A and class B kung sino yung nasa taas niya. Dahil naka-multiple inheritance. So, eto, meron tayong mga terms na ginagamit para kay inheritance. So, meron tayong class, then na-mention na natin si subclass, or mas kilala siyang tinatawag na child class. So, ito yung nag-i-inherit ng other class. Or pwede din natin siyang tawaging derived class, extended class, or yun nga, yung child class. So,
meron tayong superclass or ito naman si parent class. Bale, ito, dito, nag-i-inherit si subclass. So, lahat ng mga properties and features ni parent class or ni superclass is ini-inherit ni subclass or ni child class. So, si parent class, pwede natin siyang tawaging base class or parent class. So, ayun, reusability dahil dito makakapag-facilitate tayo kung paano natin i-reuse yung mga fields and yung mga methods na sa existing nating class. So, eto, single inheritance. Meron lang tayo ditong one class. So, yung parent class natin is nag-extend lang siya to another class pero kailangan is isa lang siya kaya naging single inheritance. So, sa multi-level inheritance naman, pwede tayong mag-inherit ng um, pwede tayong mag-inherit from derived class. So, dito, yung derived class natin is magiging yung base class for a new class. So, yan yung nangyayari kay multi-level inheritance. Pag hierarchical inheritance naman, yung ating one class, ini-inherit niya yung mga subclass or yung mga child class natin. So, yun nga yung katulad kanina, si um, yung one class or si class A, ini-inherit niya pareho yung mga subclass or si class B and class C. So, kapag sinabi nating hybrid inheritance, dito na pumapasok yung combination natin ng single and multiple inheritance. Kaya siya tinawag na hybrid inheritance. So, dito, hindi siya directly um, supported sa Java. Pero through interface, pwede natin siyang i-achieve. So, meron din tayo tinatawag na multiple inheritance. Ito naman, yung one class natin, or yung parent class natin, pwede siya mag-extend to to another class. So, yun naman si multiple inheritance. So, dito meron tayong tinatawag na super na keyword. Ito, pwede siyang maging constructor para sa parent class na gagawin natin. Pwede rin siya maging variable para sa parent class. So, ito yung naman yung format na sa unahan. Kunyari, para maging variable name siya, super dot yung kung ano yung variable name. So, pwede rin siya maging method ng parent class para magawa natin yung super na word tapos dot kung ano yung method name. So, um, yung super na magiging constructor ng parent class is ganito um, yung keyword. Yung super, then naka-parenthesis, tapos i-invoke siya dun sa parent class na constructor. So, kapag ka naman, wait, asan? So, yung pangalawa naman daw, yung kapag gagawing variable. So, kailangan um, meron tayong same variable sa parehong parent class and subclass. So, dapat si parent class and subclass pareho yung kanilang variable para magkaroon siya ng super na variable. Then, ito yung pangatlo, kapag ka sa super naman is gagawin nating method ng parent class, ang mangyayari is ma-override niya yung parent class method doon sa ating child class kahit wala na or without the super na keyword. Then, after nun, yung support natin is hindi niya na makukol yung parent class method. So, yun yung mangyayari. So, ma-override niya yung parent class method. So, dito, meron tayong special class, yung object. Ito yon. So, object, special siya and super class compared to all other classes.
So, dito, meron tayong definition ng method and kung ano yung purpose nila. Ito yung mga pwede nating magamit or pwede nating ilagay sa code kapag kailangan natin. So, ito, si object clone, nakakapag-create tayo ng bagong object na same yung kung ano yung pinag-clonean natin. So, magiging copy talaga siya. So, si boolean equals or yung object ng object, dinidetermine niya naman yung object kapag um, equal dun sa another. So, si void finalize, ang ginagawa niya is kinocall niya bago maging unused yung object. So, and so on. Andito naman kung ano yung method and kung ano yung purpose na gagawin. Nilagay ko lang dito para um, mas maging deeper yung knowledge nyo in terms of method na pwede nyo magamit sa mga activities na may encounter nyo. So, meron tayong tinatawag na abstract class. So, di ba, pag sinabi nating abstraction, yun yung process natin sa pag-hide and ito yung process sa pag-hide natin ng mga hard-coded na hard-coded language or hard-coded na program sa user or sa customer. Then, ang i-show lang natin dito is yung mga details and yung kung ano yung functionality na available for the user. So, meron tayong abstract class. Ito yung syntax niya, abstract class A. Then, yung method, ito yung abstract method natin. Dinideclare natin siya sa abstract na same lang, lagyan natin siya ng abstract. Then, same lang yung syntax, method pa rin siya. So, meron din tayong abstract void. Yung void natin, nilagyan lang natin siya ng abstract sa unahan. So, ayan. Ito yung example ng abstract class. So, wait lang. Kung ang shape daw natin is yung abstract class and implementation natin is yung by rectangle and circle na classes. So, dito, kapag nag-create tayo ng instance or ng properties for rectangle class, tatawagin natin yung method nung rectangle class. So, same as for circle, tatawagin din natin. So, ito yung code. So, ang output niyan is yung abstract class na kung ano nalagay natin ito sa data ng mga classes. So, meron din dito, ito other example lang yan, same syntax lang. So, pag sinabi nating interface in Java, ito yung blueprint ng class. So, yung syntax natin dito is yung interface, then kung ano yung interface name. Tapos, kailangan i-declare natin yung mga constant field, yung mga method na abstract, and yung by default. So, ito yung mga relationship nila between classes and interfaces. So, ito yung kapag kasi class, mag-e-extend siya kay class. So, may instance naman na si class, i-implement niya si interface. So, si interface is mag-e-extend din kay interface. So, kung mapapansin natin, kapag same na class, extend lang. Kapag same interface, mag-e-extend lang. While kapag kasi class, i-implement niya dun sa ating interface. So, yun yung nangyayari. So, ito, yung multiple inheritance sa Java, um, kapag kayong class natin is nag implement siya ng mga multiple interface or yung mismong interface natin is nag extend dun sa multiple interface or yun nga, yung multiple inheritance. So, dito pumapasok si multiple inheritance. So, mapapansin natin, yung class natin is nagkaroon siya ng extension. So, si class, um, meron siyang interface and another interface. So, si class, ibig sabihin, ini-implement siya both sa interface and another interface. So, kapag ka naman si interface,
Ang extension niya naman is mag-e-extend siya kay interface and to another interface. So kapag ka naka-class, i-implement niya yung dalawang interface. Kapag ka naka-interface naman, i-extend niya sa parehong interface. So yun yung nangyayari. So eto, a class implement interface but one interface extend another interface. So yun. So yun yung sa visual representation. Pag sinabi naman nating nested interface, ito yung interface na pwede tayo magkaroon ng another interface. So, from one interface, magkakaroon tayo ng nested interface. So, ito yung mga key point para matandaan natin yung rules sa interface. So, yung mga to is ilagay ko dito para at least may deeper knowledge kayo in terms kay interface. So, ayan, yung mga rules and yung mga tips kasama na um, para kay interface. So, next naman natin is yung advantage ng interface. So, um, ang advantage niya is hindi na natin kailangan maistorbo yung implementation part kasi pwede na natin ma-achieve or makuha yung security through the use of pag-implement natin or implementation. So, meron tayo ditong difference ng abstract class sa interface. So, ang abstract class, meron siyang dalawang method. So, pwede siyang magkaroon ng abstract method and non-abstract method. While kapag ka naka-interface tayo, ang pwede lang is yung abstract method and meron lang din tayong default and static method. Si abstract class, hindi siya nagsosupport ng multiple inheritance. So, si interface naman, kaya niya naman makapag-support ng multiple inheritance. Kay abstract class, pwede tayo magkaroon ng final, yung non-final, static, and non-static variables. While mas limited naman kay interface dahil ang pwede lang nating variable is yung static and final variables. Si abstract class, kaya niya makapag-provide ng implementation ng interface. Ayun naman, yung meron siya na advantage while si interface, hindi niya kaya makapag-provide ng implementation sa abstract class. Si abstract keyword, ginagamit natin para makapag-declare ng abstract class, while sa interface keyword, from the word interface, para makapag-declare ng interface. So, ito yung example nila. So, mapapansin natin, ito yung naka-abstract while ito yung naka-interface. So, ito yung final keyword. Pwede natin siyang gamitin along with variable, method, and class. So, pwede tayong magkaroon ng final variable, magkaroon tayo ng final method, pwede magkaroon ng final class. So, ito yung pag sinabi nating final variable, ito, hindi na natin siya pwedeng baguhin anytime na uh, as long as kapag ka nakapag-assign na tayo, constant na siya forever dun sa ating code hanggang mag-end. So, kapag ka naka-final method, same as final variable, um, kapag ka nag-declare na tayo ng final na method, hindi na siya ma-overread or hindi na natin siya mapapatungan and mapapalitan. Tapos, si final class, hindi na siya pwedeng maging subclass kasi naging final class na siya. Yung object cloning, ang ginagawa lang niya is, ito yung way para makapag-create tayo ng exact copy nung object na sinelect natin to be cloned.
So, advantage ng object cloning, di na natin kailangan ng repetitive code and more efficient siya and fastest way para sa array. So, ito yung mga disadvantage ng object cloning. So, ayan, meron tayong 6 na disadvantage. So, meron tayo dito example ng clone method. Ito na yung pinaka-syntax niya. So, ngayon, punta tayo kay inner class. So, ibig sabihin ng inner class, meron tayong one class which is a member ng another class natin. So, pwede siyang maging nested inner class, yung method local na inner class. Pwede ding anonymous inner class and static nested class. So, si nested inner class, pwede natin siyang i-access kahit anong private instance na variable dun sa ating outer class. So, yun yung ginagawa niya. Pwede natin siyang ma-access kahit mga private yung instances nung variable dun sa ating outer class. Pag sinabi naman nating method local inner class, ibig sabihin nito, dineclare natin siya within dun lang sa method ng ating outer class. So, within the method ng outer class lang yung kayang gawin ni local inner class. Si static nested class, ang kaya niyang gawin, dito, para lang siya yung static member nung ating outer na class. So, si static nested class, static member siya nung ating outer class. And ito, si anonymous inner class, ang ginagawa natin dito, kahit yung declaration nito, kahit hindi na natin siya lagyan ng name dun sa um, pagde-declare natin. So, pwede siyang maging subclass ng specified type ng class, or pwede rin siyang maging implementer dun sa specified interface. So, ayan yung kaya niyang gawin. Ito, yung string, nagre-represent siya ng sequence or ng character value. So, pagka naka-string, it's either naka-word naka-word tayo. So, ito, yung two ways para makapag-create tayo ng string object, pwedeng by string literal or by using a new keyword. So, ito, sa example ng string literal, pwede nating sabihin yung word na welcome using this code or using new keyword or yung pag-create natin ng new string, then yung welcome. So, ito yung string method. Lahat ng nakapaloob dito is yung mga pwede nating magamit in terms sa ating string method. Kunyari, itong int length. Ang ginagawa natin is nire-return natin kung ano yung length ng string natin. Yung car at naman is nire-return naman natin yung value ng particular index sa ating array. So, and so on. So, lahat yan, ito yung string method, then ito yung kung paano siya gagamitin nasa right side. Yan, helpful to kasi lahat ng connected to string is almost nilagay ko na dito. So, ayan, yung mga pwede nating magamit. So, itong number 23, yung string to lowercase, ang ginagawa niya, yung word na tinype natin or dineclare natin dun sa string is magiging lowercase. So, to uppercase naman, ayan, may mga code din. Ito yung Java Array List class. Pwede tayo makapag-duplicate ng elements, makapag-maintain tayo ng insertion order, and hindi na siya classified siya as non-synchronized. And dito sa Java Array List is nag-a-allow tayo ng random access kasi yung array naman, nagwo-work siya by index basis, di ba? Then, yung sample lang nung array list
in terms sa book. So, gumamit tayo ng mga this na keyword para automatic na tinatawag nyo na lang yung name, author, publisher, and quantity. Tapos, gumawa tayo ng book list, kung ano yung mga list. O kunyari, si book 1, gumawa tayo ng list. Si book 2, si book 3, and so on. So, ito, activity. Meron tayo ditong example ng voting checker para dun sa student using Java. So, ito, nagkaroon tayo dito ng class, which is yung student. Tapos, nagkaroon tayo ng constructor para ma-initialize natin yung object. Then, yung method para ma-display natin yung student information since student yung class natin. Tapos, ito na yung code. Naglagay tayo ng mga comment para alam natin kung ano yung use ng code under. Then, nagkaroon tayo dito ng if-else condition. So, ito, activity, yung car information using Java. Ayan, pwede nyo i-reuse yung mga codes dito. And pwede nyo i-practice. So, ito, activity, person identification. Nakalagay naman dito yung mga syntax and yung mismong code. And i-reuse nyo na lang siya for the activity number 2, which is ito, yung implementing yung basic OOP concept in Java. So, dito, explain ko lang yung instruction para hindi kayo malito. So, kailangan magkaroon kayo ng class na ang pangalan ay shape. So, ang main class nyo should be shape. So, dito pwede yung mga geometric shape. Then, sa class na yon, kailangan i-include natin yung attributes such as yung name and color. So, by default, kailangan meron siyang name and color. Then, kailangan ma-implement natin yung method na ma-display niya yung information or yung information or kung ano yung attributes na nakalagay. So, ang makikita sa display info is yung name, yung color, and yung additional information for shape. So, meron tayo dito encapsulation and constructor. So, dito, i-initialize natin yung name and color kapag create or tinawag yung object. So, inheritance, i-inherit niya yung display information na provide dun sa paggawa natin ng attributes such as yung name and color plus mag-a-additional tayo ng attributes na radius. So, kapag si circle ang tinawag, kailangan meron tayong additional attribute like yung radius natin. So, pag dinisplay natin yung info with respect to circle, kailangan ang lalabas na information sa kanya is yung name ni circle, yung color ni circle, and yung radius ni circle. Then, kailangan sa circle class is naka-include dito yung specific information na yun. So, same goes for rectangle. Kailangan pag tinawag si display information with respect to rectangle is nandiyan na si rectangle name, rectangle color, then yung length ni rectangle, and yung width ni rectangle. So, kailangan din tayo magkaroon ng rectangle specific information. So, ayan, kailangan ng at least 5 na shapes. So, given na nandito na dapat si circle and si rectangle. So, mag-isip kayo ng 3 more geometric shape na lalagay nyo. Then, ayan, dun sa main program, kailangan makapag-create kayo ng instance ni circle, rectangle, and yung other 3 classes for other 3 shapes na iisipan nyo. So, ito naman para sa assignment, ito yung assignment activity pero gagawin natin siyang midterms. Gagawa kayo ng registration form. So, kung ano yung itsura ng registration form sa school natin. So, kung ano yung mga lalagay nyo. So, kailangan i-apply nyo tong same syntax and instruction. Pero ang gagawin nyo is yung registration form ng ating school.
So, ayun yung end ng ating chapter.